Hey guys, what's up? Radman Toys Raymond here. Kamusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So, ito na guys, yung pinaka-antay ninyo. Okay, pinaka-abang-abang ninyo. So, this is the review for the latest Airsoft Gas Blowback Pistol by KJ Works. So, this is the ASG license CZ Shadow 2 Orange. Ayan guys. Okay, teka, kabit natin yung magazine. Okay. So, yung makapansin nyo, meron lumalabas pagka nag-search kayo online, meron kayo makikita na manipis, di ba ito manipis. Tapos meron yung isa yung makapal na orange, no, na base plate. Yung orange na makapal, pang CO2 yun. CO2 na magazine yun. Kaya makapal yung ganito niya. Pag ganito ka nipis, nakita nyo, green gas. Okay? Kasi nga, ang mga KJ Works, ang mga ganitong pistol is dual power siya. Kumbaga, ano ba sinasabi ko? Compatible din siya sa CO2, compatible siya sa green gas. Okay? So, ayun siya guys. So, ano bang kakaiba dito sa pistol na to? Bakit pinagkakaguluhan to? Alright? So, first of all, syempre nakikita ninyo yung orange, di ba? Kakaiba yung kulay. Okay? So, yun yung main. Tsaka yan, nakita nyo naman, di ba? Tapos ito nga, oh yan, di ba? Orange. So, sa airsoft, wala siya masyadong, ano ko sabihin, wala ba masyadong pinakaiba? Hindi naman, meron din naman, no? Pero kumbaga yung internals, yung laman loob nila, like yung hammer, yung yung trigger, walang pinagkaiba. Pero sa tunay na orange, alam ko may pinagkaiba eh. Like, alam ko yung mga trigger and stamping, may yung mga reset, parang ganun. Alam ko may difference sa tunay, ha? Pero sa airsoft version, kung hindi ako nagkakamali, walang pinagkaiba yung loob. So kung ano yung laman na to sa loob, mga parts niya sa loob, parehas lang siya dito. Okay? So ang pinagkaiba nila is, ito na, sabihin ko na sa inyo. Nakikita nyo naman eh, di ba? Yan. So ito kasi siya, naka-fix outer barrel na siya. So ayan, mapapansin mo, kakasa ko siya. Tingnan mo tong, ito yung outer barrel eh. Yan, nasa harap, di ba? Hindi yan aatras. Ayan, nakita mo? Oh, naka-steady lang siya, di ba? Naka-fix na kasi siya. Unlike pag yung original or yung sa tunay, ayan, umatras oh, nakita nyo. Teka, matigas eh. Ayan oh, umatras, di ba? Nakita nyo, ayan oh, pumasok. Lumabas, di ba? Pumasok, yun. So, naka-fix outer barrel na siya. Ngayon, yung itong outer barrel na to, itong fixed outer barrel na yan, this is made from CNC stainless. Okay? Tapos, ito naman, ito, ano lang to eh, zinc alloy lang to eh. So, parang gamit ka ng gamit, katagalan, eventually mapuputol siya. Okay? Kaya ang isang upgrade sa mga ganitong pistol is stainless, kasi meron tayong pinagawa na stainless na fixed outer barrel. Na meron tayo yung threaded, no? Yung threaded para pwede mong kabitan ng suppressor. Ng adapter para pwede mong kabitan ng suppressor. Meron tayo nun. So, if ever na meron kayong ganito, tapos gusto nyo i-upgrade to stainless steel na fixed outer barrel na may thread, PM nyo lang ako. Okay? So, ayun siya. So, yun yung isang pinakaiba, no? Tapos, meron siyang bushing. Ayan, yan yung barrel bushing. Itong nasa labas na to. Ayan, yung silver na nakapaligid. Whereas, dun sa dati, wala. Diba? Wala. Tapos, ito, nakita nyo yung recoil spring guide rod. Yan. Okay. Meron siyang bushing na stainless din. Okay. Pero yung luma, parehas na sila na stainless. Parehas sila na stainless. So, ito kakalasin natin. Papakita ko sa inyo. Okay. Kalasin natin yung shadow. Okay. Ganun magkalas. Tapos, kalasin din natin yung luma. Ayan. So, papakita ko sa inyo. Parehas na sila. Tanan, parehas silang stainless yung spring guide rod. Tapos parehas na may buffer. Ayan. Okay? So parehas nga yung laman loob. Diba? Same eh. So medyo nagkaiba dito sa part na to. So yung slide nila, yung slide, to, di ba yung slide? Hindi sila magkaparehas. So hindi sila interchangeable. Ayan. Kasi iba yung mga cuts eh. Nagets mo? Ngayon, pag tinignan mo naman sa ibabaw, parehas lang din. Ayan, parehas. Parehas yung fiber optic sights and yung rear sights. Okay?
So, yun yung nagkaiba dito sa style. So, sa body, ang pinagkaiba, pansin mo, is itong grip panel, no? So, this grip panel is made from CNC aluminum. Okay, yan, kabilaan yan. Tapos, ito yung mag-release na this is also made from aluminum, CNC din yan. Okay, so, whereas, yung original, this is molded. This is not CNC eh. So parang zinc alloy yata to na molded na zinc alloy. Kaya mas cheaper yung mga ganitong version. Ngayon, meron ako isang napansin, no? Kasi kahit na nakita mo, di ba parang, magkaiba yung kulay, yun yan. Hindi. Mas maganda rin yung, actually mas kumapal din siya. Mas makapal yung grip. Kasi nung inawa ko, sabi ko, bakit parang mas masarap sa kamay itong orange? Kasi nga ako, dati syempre, nagsisi tayo. Parang sabi ko, paano hindi ko trip yung CZ eh? Kasi nga, naninipisan ako. Parang gusto ko medyo mas mataba siya. Parang gano'n. So, naninipisan ako. Pero nung nahawakan ko yung orange, parang mas okay to mas eksakto siya. Although parang feeling ko medyo kulang pa siya konti. Parang gusto ko mas makapal pa ng konti, no? Pero mas okay na rin. Okay na rin siya, no? So, hindi ko alam kung malaki kamay ko or parang, hindi ko alam kung, hindi naman malaki kamay ko eh. Pero parang medyo spacey lang siguro yung palad ko. Kasi minsan merong malaking kamay, tapos malaman. So tendency, pag malaki yung kamay mo, tapos malaman, yung like mataba, lumiliit yung space eh, pag humahawa ka, di ba? Pag humahawak, maliit kasi mataba eh. Kahit sabi mo malaki. Pero sa akin kasi, parang medyo payat kasi siya. So, parang medyo malaki yata yung space niya. Parang ganun. So, hindi rin ako masyadong expert dyan sa partner. Parang yun lang yung naiisip ko. Okay? So, ngayon, para makasiguro ko, ang ginawa ko, sinukat ko. Okay? So, meron tayo ditong caliper. Okay? Tawag dito is a vernier caliper. And this is actually a digital vernier caliper. Okay? So, ginawa ko, sinukat ko siya. Tinignan ko, gano'n ba kapal to? Diba? Ito, sinukat ko. Ayan. So, ayan, lumalabas sa akin is 28.36. Huh? Ngayon, actually nga, parang hindi nga siya pantay. Parang pababa to, parang lumiliit eh. Tignan mo, 28.36 sa taas, diba? Tapos yung pinakababa niya, 20... Teka, nayawa ko tanggalin. Actually, gumagalaw kasi kaya medyo bumukas. No? Wait. Yan, parang 28. Kanina 28 lang siya eh. Paano ko ba ano to? Ganyan siguro. Basta parang siya, lumiit. Okay? Yan na lang. Kasi pag tinatanggal ko, tumataas yung yung reading eh. So, pero nakita niyo naman yan, 28.15. Yung kanina, 'di ba, sa may taas na upper part niya, nasa ilan ulit? 28, yan, 28.32, no? So, yun. Ngayon, yung orange, sukatin natin. 29.63. Okay, ngayon, yung sa may baba na part, yung sa may baba dito, actually, parang tumaba pa nga, yun, 29.81. Yes, jo? So, mas mataba to siya. Kaya, mas okay sa feel. Alright? Tapos yun nga, ito, CNC, aluminum. So, yun. Yun na naman yung basically ang difference nila. Okay? Tapos, ano ba, astig ba to or something? Kakalasin ko, papakita ko sa inyo. Yan, so ganito magkalas niyan. Angat mo lang, tapos, sug mo lang. Ay, nahulog yung recoil. Yan yung buffer. Hindi, ano ba to? Bushing, para dun sa recoil spring. Okay? Tapos, ito, iikutin mo to. Pag ganyan. Tapos, tanggalin mo siya. So, ito naman yung bushing para dun sa outer barrel. Ayan. This is made of stainless. Medyo mabigat. Okay. Tapos, ito yung ayan. So, ito yung stainless na mayroong serial number. Ayan. Nakita nyo, may serial number siya. So, yung sa atin, pagka bumili kayo sa atin nung after, wala serial number. Ito may serial number. So, lahat ng KJ Works, na pag bumili kayo ng orange, lahat ng outer barrel niya, iba-iba yung serial number. So, dyan mo malalaman kung parang pang ilan na siguro. So, ayun siya. Ayan. Tapos yan, may pin. So, naka-fix siya. Diba? Whereas, yung
Kalasin natin tong ano. Kalasin natin yung original or yung ano. So, bilis kalasin kasi wala siya ng bushing. So, ito gumagalaw. Okay? So, yun siya. So, mangyayari kapag nagbumili ka ng fix, yun. Magiging fix na siya, hindi na siya gagalaw. Ganun siya. Okay. So, yun ang difference or yun yung improvement sa kanila. So, ngayon, bago ba yung technology? Okay. So, itong like sabihin natin yung mga bushing na to, fixed outer barrel, di ba? Ganyan. So nakita na natin, alam na natin na itong stainless, yung stainless steel na recoil spring guide rod, hindi na siya bago kasi nga doon sa original ganun eh, 'di ba? Kasi meron kasi iba sinasabi nila na ito daw yung na-upgrade. So hindi siya na-upgrade. So same siya doon sa original na Shadow, no? So yung na-upgrade is yung outer barrel, yung bushing, yung dalawang bushing. Okay, tapos ito, yan. Saka yung ito. Okay, so ilan ba yun? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parts. Ngayon, lahat kasi, same naman. Where's my magnet? Okay, for example, yung hammer, steel, di ba? Ayan, may halong steel or steel siya. Ayan, ang mga magnet. Yung sa luma kasi, ganun din. Steel din naman siya. Same siya, hindi siya nabago. Tapos, kung yung slide stop or slide catch, ganun din, steel din. Same lang din sila, hindi sila nabago. Walang pagkakaiba. Okay? So, ngayon, yung iba kasi sabi, oh, bago. Well, actually, hindi naman siya sobrang bago. Sa nakikita ko, ang bago lang talaga sa kanya is yung fixed outer barrel. Yung technology ni KJ Works, yung fixed outer barrel. Siguro nakuha niya to dun sa mga, syempre tayo, di ba, nag-fix outer barrel tayo. Siguro dun nila nakuha yung idea. Kaya nag-fix outer barrel na sila. Diba? Ganyan. Kasi nga, gumagawa tayo fix outer barrel eh. Pero yung mga bushing, matagal na nila yung ginagawa. Like, ito. So, this is the CZ75 SP01 Shadow. So, ACCU version to. Okay? So, this is parang ano siya ata. Siya parang, kumbaga si Shadow 2, yung parang TS2 yata tawag nila. Hindi ko nagkakamali, no? So, this is not a double action. Kasi nga, ang Shadow 2, by default is double action, di ba? Parang ganyan. Yan. Di ba? Double action siya. So, for the Shadow or the CZ75 SP01, single action to. Ayan. Okay? So, yan. Single action siya. Ayan. Ngayon, ayan, mapapansin mo, yun, naka-stainless steel na bushing siya para sa outer barrel. Tapos, yung recoil spring guide niya is naka-stainless din. Same, di ba? So, for this one, ang difference lang is, ito kasi medyo parang old technology pa siya. Kasi, hindi pa siya naka-fix outer barrel. Ayan, mapapansin nyo yung outer barrel, umaatras. Di ba? Ayan, umaatras siya. So, hindi pa siya naka-fix outer barrel. Yun. Pero ito, this is, yung nagkakamali is aluminum. Tapos, meron siyang parang grip tape, no? So, medyo magaspang siya. So, medyo masarap siya hawakan. Okay? So, ibig sabihin ng ACCU for this one is accurate yata eh. So, parang ganun. So, nangyayari, itong Shadow 2 Orange is, sa tingin ko, accurate din naman kasi ito eh. So, for me, I think it's more on precise. Kumbaga, mas precise na siya kasi nga, gumagamit na siya na to. So, yung outer barrel mo, mas hindi na umaalog. Saka naka-fix na siya. So, ang difference kasi ng kung mga hindi familiar, di ba, meron din tawag na accurate saka precise. Pag sinabi kasi yung precise, parati yatang ganun. Parang consistent siya. Consistent. Kapag accurate, natatamaan mo. Kung meron bilog, natatamaan mo yung bilog. Pero pag precise, pwedeng isang dot, parating talagang doon ka tumatama. Parang yun yata yung pagkakaintindi ko sa precise. So, ganun. Okay? So, ngayon guys, isang matatanong sa akin, is it worth it, sir? Is it worth the price? So, ang price kasi na to, ang sinasabi ng mga supplier sa akin, ang retail daw is, well, actually, pagdating kasi sa Airsoft, wala naman talagang retail kasi wala namang exclusive distributor dito sa Philippines. Eh. Parang ang daming supplier, eh, di ba? Kanya-kanya sila ng pasok eh. So, pero meron kasing isang supplier na, kumontak sa akin, sabi, SRP daw 16.
16.5. Parang ganun. Eh kasi nga, binibenta kasi natin ng ano eh, di ba? Below eh. No? So sabihin na lang natin na 15 to 16. Okay? So, is it worth it? I believe yes. Okay? It's worth it. Bakit? Bibigyan ko lang kayo ng ano, ng idea sa mga price ng mga parts na na-upgrade. Okay? So, unang-una, syempre dito tayo sa fixed outer barrel. Sa fixed outer barrel kasi, ang presyo kasi na to na stainless na fixed outer barrel is nasa around 3,500, no? So, yun. Sa akin, 3,500 siya. Okay? So, yun. Next, for the bushing, okay? So, for the bushing, actually, wala naman akong bushing. Kasi first time nangyari to. But if ever na magpapagawa tayo ng stainless na bushing, estimate ko siguro mga nasa 1.5. No? Estimate ko lang yun ha. So, yan. 1.5. Okay. Tapos, for this one, for the bushing for the recoil spring guide, estimate ko siguro mga 1,000. Okay? 1,000. So, add nyo na lang kung na kayo na calculator, lista nyo. Tapos, ito. Nakita nyo itong, to for the grip, no? For this one, meron tayo na to actually. Pero, ang special dito is, ang nakasulat kasi sa kanya is orange. Tama, orange ba? Ito, orange, no? Yan, orange. Meron tayong ganito, na CNC rin, tapos orange din. Pero yung design niya, ganito. Design, kumaga ano yung markings nakasulat is CZ Shadow tapos may 2. Ganon. So, ang price, if ever lang na gusto niya na, kunyari, meron kayong ganito, tapos gusto niya palatan to ng orange, meron tayong binibenta na panel. So, ang price natin is sa kanya is nasa 3,000 siya. Okay? So, panel lang yun. Kasi this is CNC aluminum. Okay? So, yun. Tapos, for this one, ito yung mag-release, mag-catch. Sabihin natin, 1,000. Okay? Estimate lang naman yun. So, kung gusto nyo, bawasan nyo konti. Kung gusto nyo, dagdagan nyo, kayo na bahala. No? Okay? So, yun na yun. And the last one, the last part, is this. This is also made of aluminum. CNC aluminum din siya. And estimate ko, hindi ko pa kasi alam kung, hindi ko na-research or something, no? Pero estimate ko lang, based on sa mga minsan nakikita ko mga parts, siguro mga nasa 1,000 din to. Or nasa 1.5 itong base plate. So, ayun. Okay? So, ayun guys. Na-compute nyo na ba? Teka, may calculator ba ako dito? Wala akong calculate. Hindi ako nag-prepare ng calculate. So, more or less, na-estimate nyo naman kung ano, yun yung mga upgrade pa lang, di ba? By parts. So, magkano na lumalabas sa total? Di ba? So, tapos may unit ka pa. So, ano sa tingin nyo, di ba? So, it's worth it for actually 16.5, no? So, ganun siya. Okay? So, ayun guys. Natapos na natin ang review ng CZ Shadow 2 Orange. So, until next video na lang guys, no? If you have any orders, PM nyo na lang ako, text nyo ako, okay? So, ayun guys. Until next video, thank you for watching. Always remember to stay strong, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.